So ngayon inshallah, hadith iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, wa akhrajahu ash-shaykhain an Omar qal, iniulat ito mula kay Omar mismo, wafaqtu rabbi fi thalathin. Si Allah raw, ang kanyang Panginoon, ay sumang-ayon kay Omar sa tatlong bagay. Siyempre, nauna nang nabanggit ni Imam As-Suyuti na nasa mga 20 na mga pagkakataon na si Omar ay sinang-ayunan ng Quran, 20 na ulit. Pero dito tatlo ang tinutukoy. Kultu, yung una, Ya Rasulullah, law ittakhadna min maqami Ibrahima musalla. O sugo ni Allah, bakit hindi natin kunin ang maqam Ibrahim bilang lugar ng sala? Yung maqam Ibrahim, na ito nga yung isang lugar malapit doon sa Kaaba, at sunna na magsala rito, lalong-lalo na pagkatapos ng tawaf. Si Omar, rekomendasyon niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawing musalla ang maqam Ibrahim. At yun nga, ipinahayag ang ayah, Surah Al-Baqarah verse 125. Sabi ni Allah, "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla." Kunin ninyo ang maqam Ibrahim bilang lugar ng sala. Kunin ninyo ang maqam Ibrahim o ituring ninyo o kaya dito kayo magtaguyod ng sala, insyaallah. Pero siyempre, ang sala sa maqam na ito, lalong-lalo na doon sa pagkatapos ng tawaf, sunna ito. At sunna rin na gawin doon sa maqam Ibrahim. Kung wala nang lugar, pwede ka na magsala kahit saan doon sa Masjidul Haram, insyaallah. Pangalawa, wa qultu ya Rasulullah, yadkhulu ala nisa'ika al-birra wal fajr. Yadkhulu ala nisa'ika al-birra wal fajr. Dumadalaw sa iyong mga asawa ang mga matutuwid at ang mga makasalanan. Falaw amartahunna an yatahajjabna. Sasabi ni Omar, pwede mo ba silang utusan na magsuot ng hijab? At itong mga bahagi na ito, kumbaga ng mga ulat, iba-ibang lugar ito o iba-ibang panahon ito nangyari. Iba-ibang lugar ito nangyari. Panazalat ayatul hijab, at bumaba nga ang aya tungkol sa hijab na tungkol dito na inuobliga ni Allah ang mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maghijab. At ito yung aya doon sa Suratun Nur. Aya doon sa Suratun Nur. Ijtama'a nisa'an nabi fil gira. Sabay-sabay daw na nagselos yung mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga na pagkaisahan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung hamon minsan sa ta'addud, yung pag-aasawa ng marami. Kung hindi sila nag-aaway, magkakampihan yun para pare-pareho silang aawayin ka. Di ba, Manong? So, ganun nangyayari. So, yung nangyari na pagtripan nila, parang ganun. Sabihin na natin na pagkaisahan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtama'an nisa'an nabi fil gira. Nagselosan sila at na, kumbaga lahat sila, pinagkaisahan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, sa sinabi ito ni Omar sa kanila, asa rabbuhu in talakakunna an yubdilahu azwajan khayran minkun fanazalat kadalik. At buwaba nga yung aya na yun na baga pinapagalitan ni Allah ang mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kanilang ginawa na pamiminsala kumbaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon di sa isa pang hadith iniulat ni Imam Muslim mula kay Omar, wafaqtu rabbi fi thalathin. Sinang-ayunan daw siya ng kanyang Panginoon sa tatlong bagay. Fil hijabi, unang-una sa hijab. Pangalawa, fi asari badar, sa mga bihag sa badar. Kasi ang suggestion ni Omar, patawan na silang lahat ng parusang kamatayan.
Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdesisyon na maningil sa kanila ng ransom. At yun nga yung nangyari. Pero syempre, nangyari sa Badar, kumbaga, pinangaralan lang ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging malupit sa labanan. Pero kalaunan, may kita natin yung hikmah doon na hindi pinatawan ng parusang kamatayan ang mga bihag sa Badar. Kasi marami doon nag-Muslim. Kabilang nga si Suhail bin Amr, nag-Muslim. Yung matanda, di ba? Yung tatay ni na Abu Jandal at ni Abdullah doon sa Omar series, naalala nyo yung ginapos. Tapos si Al-Walid bin Al-Walid, yung kapatid ni Khalid bin Al-Walid, at iba pa na nag-Muslim na bihag nila dati sa Badar. So merong hikmah. Yun nga lang, pinangaralan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga na magpakita ng lupit sa mga kalaban sa labanan. Ngayon din, pangatlo dito sa hadith na ito tungkol sa Maqam Ibrahim. Fafi hadal hadith, kaslatun rabi'ah. So dito, kanina yung natukoy, di ba? Yung tungkol sa Maqam Ibrahim, hijab, at yung tungkol doon sa ayah na pinapagalitan ni Allah yung mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, tatlo uli yung binanggit. Nabanggit na yung sa hijab, pero nabanggit dito yung tungkol sa Badar. So all in all, sa dalawang hadith na ito, yung kina Imam al-Bukhari at Imam Muslim at ngayon kay Imam Muslim, apat na pagkakataon na sinang-ayunan ni Allah si Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Na ito rin yung sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa nakalipas na hadith, di ba, na natalakay natin, na kung meron daw, kumbaga, muhdath sa umma na ito, yun ay si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, at kung meron mang maaring magiging propeta pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ay si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Dahil si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, sa kanyang kaalaman, kumbaga, syempre sa taufik ni Allah, naiisip niya yung mga bagay-bagay na mayroong pakinabang sa umma, alhamdulillah. At yun nga, ang mga ito ay pinanigan ni Allah sa Quran, lalong-lalo na. So itong mga tinukoy dito, yung mga nababanggit lang sa Quran, pero marami pang iba. Halimbawa niyan doon sa Adan, merong isang sahaba na panaginipan niya ang Adan, at si Omar bin Khattab radiyallahu anhu na panaginipan din niya. At iniulat nila yung pareho kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya mula noon, natupad na yung Adan. Natupad na ang Adan. At marami pang iba na katulad nito, alhamdulillah. At ang tinutukoy dito, yun lang nababanggit sa Quran na sinang-ayunan ni Allah, si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Sumunod na bahagi. Thana'us sahabati wa ahlul bait was salafi alayhi. Ang pagpuri sa kanya ng mga sahaba, ng ahlul bait, ng pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Sinabi ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, "Ma ala dhahril ardi rajulun ahabba ilayya min Omar." Walang sino man tao sa ibabaw ng lupa ang mas kamahal-mahal sa akin liban pa kay Omar. Siyempre, sinasabi niya rito, bukod pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sunod na pinakakamahal-mahal kay Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Siyempre, sinasabi natin to na sa kabila ng na iuulat na hindi palaging magkasundo si Abu Bakar at si Omar radiyallahu anhu. May mga pagkakataon na nagtatalo sila. Pero, gayto pa rin ang kanilang relasyon, alhamdulillah. Hindi porke hindi nagtatalo ay hindi porke nagtatalo ay hindi na magkasundo. At hindi porke hindi nagtatalo ay magkakampi nga talaga. Kasi maaring may mga tao hindi nga sila nagtatalo, pero hindi lang sila nagtatalo kasi wala naman silang pakialam sa isa't isa. Kaya dapat malaman nyo yun ngayon pa lang. Mayroong mga tao na tumataliwas sa inyo, tumatanggi sa mga pananaw ninyo dahil nagmamalasakit sila sa inyo. Hindi yun dahil sa gusto niya kayong pagharian o gusto kayong diktahan. Na makikita natin ito, yun nga, sa magandang halimbawa
ng samahan ni na Abu Bakar at Omar radiyallahu anhu. Marami silang pinagtalunan. Bawal na lang dyan doon sa hurubur ridda at iba pang mga bagay, pero nananatili silang magkapatid sa pananampalataya. Alhamdulillah. Gayun din, wakila lahu fi maradihi, sa sinabi sa kanya nang siya ay nagkasakit, mada taqulu li rabbika waqad walayta Omar. Ano ang sasabihin mo sa iyong Panginoon na itinalaga mo si Omar na magiging khalifa pagkatapos mo? So dito, lilinawin natin muli. Nang namatay si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nag-iwan siya ng wasiya, ng habilin ng magiging khalifa pagkatapos niya si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pero, hindi ito ibig sabihin na si Omar ay naging khalifa dahil sa wasiya. Si Omar ay naging khalifa dahil sa pagkakaisa ng mga Muslim na magbai'ah sa kanya. Kahit ano pang talaga sa kanya, pagtatalaga sa kanya ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kung ayaw sa kanya magbai'ah ng ahlul hal wal aqd, hindi siya magiging khalifa. Pangalawang punto rito, hindi ito ang typical na ginagawa ng mga sahaba. So nalaman natin na sa pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang natalaga. Si Abu Bakar lang talaga ang merong itinalaga, si Omar. Pero pagkamatay ni Omar, merong pagpipilian na 6. At pagkamatay ni Uthman, ganun uli, may pagpipilian. Pagkamatay ni Ali, may pagpipilian. Si Abu Bakar Siddiq lang ang gumawa nito dahil sa kanyang mataas na kumpiyansa kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pero syempre, hindi siya naging khalifa dahil sa wasiya na ito. Naging khalifa siya dahil sa bai'ah ng mga Muslim. Tinanggap ng mga Muslim ang kanyang pamumuno. So nilinaw natin ito kasi yun nga, may mga nangangatwiran. Pwede raw ba nilang gawing pinuno yung anak ng dating pinuno? Kasi nga si Abu Bakar nagtalaga nga eh. Hindi yun dalil dito. Si Abu Bakar ang tinalaga niya, hindi niya anak. Hindi naman niya kaano-ano si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaya nga ang bid'ah ng pagtatalaga ng pamumuno sa anak, bid'ah yun. Walang sahaba ang gumawa ng ganun. Ganoon, liban na lang sa panahon nga ni Muawiyah, na yung nga, panahon na yun ng mga kaguluhan, at sinamantala rin naman ng kanyang mga inapo na masasamang tao. So walang ganoon. Si Al-Hasan namuno pagkatapos ni Ali bilang interim lang na khalifa. Pagkatapos ng may saayos yung mga bagay-bagay, bumaba rin siya sa pagiging khalifa at ipinaubayan niya na ito kay Muawiyah. Yun nga ang nepotismo. Lagi kong sinasabi sa inyo, ito ang ugat ng napakaraming kasamaan sa mundo. Yung tinatalagang pinuno, susunod na pinuno, yung anak ng dating pinuno. Dahil lang sa anak yun, kahit buang, di ba sa Bisaya, buang, kahit baliw, kahit siraulo, gagawin yung pinuno. Parang sa Roma, ang panahon na naging pinakamakapangyarihan ng Roma, ang nagiging susunod na emperor, yung pinakamagaling na general. Halimbawa niya, si Julius Caesar, ang pinalit niya sa kanya, hindi anak niya, yung pinakamagaling niyang general, si Augustus Caesar. At nanatili yun ng ilang panahon. Hanggang sa dumating na yung panahon ng mga emperador na tinatalaga nilang susunod na emperador yung anak nila, doon na nagkaloko-loko ang Roman Empire at doon na humina. Kasi wala talagang basehan itong mga ganitong bagay, yung monarkiya. Sistema ito ng kuffar. Sistema yan ng kuffar na pamumuno. Alam natin, monarkiya ngayon ng Saudi Arabia, pero wala tayong pakialam sa kanila. Ang mahalaga, alam natin ngayon na walang ganun na ipinatupad ang mga sahaba radhiyallahu anhum. Bahala sila sa buhay nila. Kasi nga, tinanong si Abu Bakar, anong ipapaliwanag mo kay Allah? Kapag tinanong kanya, bakit mo ginawang pinuno si Omar? Sabi niya, aqulu lahu, sasabihin ko sa kanya, walaytu alayhim khairuhum. Ginawa kong pinuno nila ang pinakamainam
sa kanila. Ganito dapat yung pinuno, inshallah. Siya yung pinaka mainam sa mga tao. Ngayon, ang nagiging pinuno, lalong-lalo na sa mga politika ngayon, wala na. Kung sino na lang yung pinakawalang hiya. Kasi siya yung merong pinakakarapatan o pinakakakayanan. Siya yung merong pinakakakayanan na saktan o pinsalain ng mga tao na dahil dito binoboto pa rin siya. Kahit wala namang silbi, kahit walang saysay. Demokrasya na hindi tinatangkilik ng Islam at ng mga Muslim. So nga, si Abu Bakar mismo ang nagsabi na ang pinakamainam sa mga sahaba na may iwan niya, si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ganyan din sinabi ni Ali radhiyallahu anhu, "Ida dakara salihun fahayhalan bi Umar. Ma kunna nub'idu anna as-sakinata tantuku ala lisani Umar." So si Ali bin Abi Talib mismo ang pumuri kay Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na sinabi niya na tuwinang na babanggit daw ang mga mabubuting mga tao, ay nababanggit niya rin si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. At itinuturing daw nila ng kapanatagan ay nagsasalita sa pamagitan ng dila ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dahil sa talino ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibig sabihin, yung mga paghahatol niya, yung kanyang mga pangangaral ay tama, alhamdulillah. Sa tawfik ni Allah, syempre. Hindi natin iniangat si Omar o si Abu Bakar o sino pa man sa mga Khulafa o Rashidin nang higit pa sa kanilang antas ng pagiging tao. Lahat ng ito ay mga ibiniyaya sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iniulat naman ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Si Ibn Mas'ud, siya ay kabilang doon sa mga kauna-unahan ng mga nag-Muslim. Sabi niya, Omar, a'lamuna bi kitabillahi wa afhamuna fi dinillah. Siya raw ang pinaka nakakaalam sa kanila tungkol sa aklat ni Allah at pinaka nakakaunawa sa kanila sa relihiyon ni Allah. At ito ay isang antas na nakamit ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa kabila ng katotohanan na late na siya nag-Muslim. Nag-Muslim siya ika-6 na taon na pagkatapos ng Bi'tha. Pagkatapos ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami nang ibang nangyari. Marami nang nangyari. Pero nagawa niya na maging pinaka maalam o mapabilang sa pinaka maalam ng mga sahaba. Alhamdulillah dahil sa kanyang pagsisikap. Gindi sinabi ni Sheikh Sufyan al-Thawri rahimahullah, isa sa mga tabi'in, man za'ama anna aliyan kana ahakka bil wilayati min Abi Bakar wa Omar faqad akhta'a. Sino man ang nag-aangkin na si Ali ay mas karapat-dapat na mamuno kaysa kay Abu Bakar at Omar, ang tao na ito ay nagkakamali. Kasi ito yung lagi sinasabi ng mga Shia, di ba? Mas karapat-dapat daw si Ali na mauna, na khalifa. Kay Abu Bakar, kay Omar at kay Uthman. Pero nagkakamali sila. Wakata'a Abu Bakar wa Omar wal muhajirina wal ansar. So ang tao na ito na nagsasabi nito ay nagkamali. At kapag ginawa niya ito, itinuturing niyang mali si Abu Bakar, si Omar, ang muhajirin at ang ansar. Ibig sabihin niya rito, nagmarunong ang tao na ito na nagsasabi na si Ali dapat ang unang khalifa. Nagmamarunong at sinasabi niya mali ang pagkakatalaga kay Omar o kay Abu Bakar, kay Omar, at nagkamali ang muhajirin at ansar sa pagsuporta sa kanilang dalawa na mauuna sila sa pagiging khalifa kay Ali radhiyallahu anhu. At iniulat ni Sharik, isa sa mga sahaba, ang sino man na nagsasabi na dapat mauna si Ali kay Abu Bakar at Omar ay walang kabutihan sa kanya. Kumbaga, wala siyang anumang tangan na kabutihan sa kanyang sinasabi. Walang kabutihan sa kanyang sinasabi na dapat na mauna sina Abu Bakar at Omar dahil yun nga ang
ang mga sahaba nagkakaisa na silang dalawa, yung pinakamainam sa kanila, alhamdulillah. Ganyan din, sinabi ni Abu Usama, atadruna man Abu Bakar wa Omar, nakakilala ba ninyo kung sino sina Abu Bakar at Omar? Huma abul islami wa ummuhu. Silang dalawa, kumbaga, ay maihahalin tulad, maihahambing sa ama at ina ng Islam. Sina Abu Bakar at Omar radiyallahu anhuma. Sumunod na bahagi, inshallah, awliyatuhu. Yung mga bagay-bagay na siya ang kauna-unahang gumawa. Si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Huwa awwalu man du'iya Amirul Mu'minin. Siya ang kauna-unahan na tinawag na Amirul Mu'minin. At ito nga ay sa rekomendasyon ni Abdurrahman bin Auf. Kasi si Omar, ang magiging posisyon niya technically, khalifati Rasulillah. Khalifa siya ng khalifa ng sugo ni Allah. Kasi ang khalifa ng sugo ni Allah si Abu Bakar. At siya ay humalili sa khalifa sa madodoble at pahaba ng pahaba. So sa halip na ganon, mainam na itawag sa kanya ang Amirul Mu'minin. Ang Amirul Mu'minin, pinuno ng mga mananampalataya. Ang Amirul Mu'minin, naunawaan natin na ito ay isang tawag na espesyal para sa khalifa. May espesyal ito na konotasyon. Hindi ito, kumbaga, basta-basta nating gagamitin para hindi magdudulot ng kalituhan. Si Manong, tawagin ba natin siya Amirul Mu'minin? Kahit hindi na. Kasi maaari magdudulot siya ng kalituhan. Okay? So, sapat na ang khalifa lang tatawagin na Amirul Mu'minin. Hari ng Saudi Arabia, tatawagin bang Amirul Mu'minin? Hindi rin. O sino pa man na pinuno, mas, kumbaga, nakareserba na ito talaga sa khalifa, insyaAllah. Ganyan din, wa awwalu man katabat tarikh al-Hijri. Si Omar bin Khattab radiyallahu anhu ang unang nagsabatas ng gagamitin na kalendaryo ng mga Muslim ay ang Hijri. Ang Hijri, ito nga yung pagkuha natin ng mga petsa, lalong-lalo ng mga taon, na ito ay magsisimula sa taon ng Hijrah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 610 CE at nag-Hijrah 623. So mula doon sa 623, ang unang buwan noon ay Muharram, Safar, ganun din. Yun ay yung unang taon ng Hijri calendar, alhamdulillah. At si Omar bin Khattab radiyallahu anhu ang unang nagsabatas nito. At mainam nga, nagagamitin ng mga Muslim ang kalendaryo na ito. Lalong-lalo na ito ay may kinalaman sa mga gawaing pagsamba natin. Ramadan, lalong-lalo na, Hajj at iba pa. Wa awwalu man asa bil-layli fil madinati. Siya yung nauna na nagtalaga ng pagkakaroon ng pagroronda o pagbabantay sa Madina sa gabi. Lalong-lalo na yung mga panahon na dumami na yung mga tao sa Madina. At actually, dito na nga nangyari yung marami sa mga kwento nung panahon ng kanyang pagiging kalifa. Di ba nandun sa Omar series na yung merong nanay na umiyak yung bata kasi nagugutom at yung may narinig siyang nanay na gustong haluan ng gatas o haluan ng tubig yung gatas. Lahat yun nangyari sa gabi ng pagroronda ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. At mahalagang katangian nito ng pinuno, nakilala niya ang kanyang pinamumunuan. Kilala niya ang kanyang pinamumunuan ng personal na kumbaga pakikitungo. Hindi yung nandun ka lang pag-eleksyon. Kaharap mo lang yung mga tao kapag eleksyon. So mainam na yung pinuno, nakakasalamuhan niya yung mga tao palagi. Kaya mainam yung sala na yung mga tao, nagkikita sila kahit papaano tuwing oras ng sala. At lalong-lalo na kung sa pagkatapos ng sala, halimbawa, merong mga mahalagang talakayin na matatalakay ng mga tao, lalapit sila sa pinuno para magreklamo o para magbigay ng payo o yung pinuno magtatanong din sa kanila. So mainam yun. So dapat ang pamumuno ay nasa ganitong antas ng familiarity sa kanyang mga nasasakupan.
Hindi yung katulad ng mga kuffar na yung pinuno, hari palagi o kailangan paglilingkuran. Sa Islam baligtad, ang pinuno ang naglilingkod sa mga nasasakupan. Katulad ng ginawa ng mga Khulafa'ur Rashidin radiyallahu anhum. Again din, wa awwal man fataha al-futuh wa masr al-amsar wa jundul ajnad wa wada'a al-kharaj. So siya ay nagpasimuno sa napakaraming mga conquest, mga pananakop ng panahon niya. At inassemble niya yung napakaraming mga hukbo, iba-ibang mga hukbo actually. Kasi nung panahon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, ilang front ang nabuksan sa labanan. Laban sa Persia, laban sa Byzantine Empire, at laban sa Egypt. Tatlong malalaki. At syempre, nananatili pa rin yung iba't ibang mga labanan sa iba't ibang mga lugar ng Arabian Peninsula. Maaaring nangyayari pa rin yun. So, pinatupad ni Omar yun at nagkaroon na ng malaking nasakop ang mga Muslim, ipinatupad niya ang kharaj. Yung kharaj, isa itong uri ng tax para sa mga lupa na naipamahagi sa mga sundalo ng mga Muslim na ginamit naman nila para ma-develop ito. Halimbawa, tinataniman nila. Yung tinanim nila, magbabayad sila ng tax galing doon. Yun yung kharaj. At yung kharaj nga, katulad dito ng di ba sa panahon ng Kastila yung encomienda? Alam niyo yun? Yung encomienda. Yung dumating dito yung mga Kastila, pinaghati-hatian ng mga Kastila yung mga lupain ng mga Pilipino. At kaya yung mga Kastila, nang alipin sila ng mga Pilipino, nagtanim yung mga Pilipino ng mga pananim para sa mga Kastila. At kung anong kinikita nila, magbabayad sila ng tax sa pamahalaan ng Espanya dito sa Pilipinas. At yung panahon na yon, ang Pilipinas actually pinamamahalaan mula sa Mexico. Bago pa yung 1812 na independence ng Mexico. So pinapadala pa yun sa Mexico at saka ipapadala ng Spain. Pero actually hindi naman yumaman talaga ang Espanya sa Pilipinas. Hindi siya nakalikom ng ganun kalaki na mga halaga sa Pilipinas. Ano pa nga sabi pa nga nung ibang mga nag-audit, ng mga fiscal audit ng panahon ng Kastila, deficit pa ang gobyerno ng Kastila sa Pilipinas kasi nahirapan talaga silang pamahalaan ng Pilipinas. Nahirapan sila na pamahalaan ng Pilipinas. At kahit yung Portugal, kaya nga yung mga Portuguese, binitawan nila yung yung Malaysia. Sakop nila yung dati, binitawan nila, binigay na nila sa mga British. Kasi masyadong malayo. Masyadong malayo. At yun din ang dahilan ko bakit nung panahon ng Kastila, laganap sa Pilipinas yung mga pang-aapi ng mga praile. Kasi masyadong malayo. Kung mayroong iimbestigahan na praile o human rights violation, ang tagal matapos ng investigasyon. Ito yung kharaj na tinatawag dito. Natalakay na natin ito dun sa Al-Qiyamatus Sugra. Nakabilang sa mga tanda ng pagdating ng araw ng paghukom, walang kharaj na sisingilin kasi wala ng jihad. Wala ng futuhat. At yun din, wadawan at dawawin. Yung diwan, ito na yung mga public records. Iba-iba. Maring ito ay census, maring ito ay, yun nga, yung mga audit sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. At yun din, farad al-atiyah. Yung atiyah, ito yung allowance na natatanggap ng mga Muslim sa pangkalahatan. Meron silang natatanggap na allowance mula sa gobyerno ng Khalifa. Wastakda al-Qadat. At siya ay nagtalaga ng mga Qadat. Yung Qadat, ano yan? Nandyan, hukom, judge. At siya ay nagtalaga ng mga pangapat. Siya ay nagtalaga ng mga hukuman. So si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, pinarami niya yung mga korte ng panahon niya, alhamdulillah. Actually, marami pa nababanggit dito na ginawa ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu ng kauna-unahan sa kasaysayan ng mga Muslim. Babalikan pa natin ito inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.